Shoutout sa mga nakapanood ng vlogs natin kahapon na may title Mag-Brother Printer Tayo para sa printing business, at nakapaloob doon sa video na yon, isinare ko kung ano yung mga experience ng tropa natin sa paggamit ng brother printer. Although may mga pros and mas maraming cons, nasa sa inyo na lang yon kung maniniwala kayo dun sa mga nagko-comment. At syempre 100% talagang may experience nyo yun, kasi hindi lang isa at hindi lang dalawa yung mga nagko-comment doon na pare-parehas yung experience nila. Anyway, eto naman yung content natin. Baka sabihin kasi ninyo na sinisiraan natin yung brother, and sinasabi ko naman din sa inyo, sinishare ko lang kung ano yung mga details ng mga na-experience ng mga tropa natin. Dito naman tayo sa Epson printer dahil merong nag-message sa akin sa Facebook page. Sabi niya dito, "Hello sir, pasensya na daw sa abala kasi medyo madaling araw na siyang nag-PM sa akin, and sinasabi ko sa inyo, anytime pwede nyo akong i-message. Pasensya na lang din kung medyo late ko kayong nare-replyan kasi pinapriority ko talaga kung sino yung ginaguide ko, and syempre unfair naman sila, nagbigay sila ng TF, and huwag kayong mag-alala, re-replyan ko pa rin kayo kahit hindi kayo mag-TF dyan. Basta antay-antay lang talaga kayo kasi sobrang daming nagme-message." And eto yung katanungan niya, no, meron siyang shinare dito na detalye. Dinala nga daw niya 3 weeks ago sa technician yung kanyang printer. Alam nyo naman yung mga technician, ayan yung mga taong mapagsamantala na sisingilin kayo ng kamahal-mahal, and sinishare nga rin niya dito, hindi rin naman daw naayos yung kanyang problema dun sa kanyang pinaka-printer. Ganun pa rin daw yung problema niya, yung magenta hindi daw maayos. And sabi ko dito, kung hindi ako nagkakamali, humihingi ako ng sample print, and binigyan ko naman siya ng test print kung saan ayun yung i-print niya para makita ko kung ano na yung status ng pinaka-printer head niya. Anyway mga tropa, no, sa mga gustong kumuha na itong test print na to, i-message nyo lang ako. Free ko lang yan na binibigay basta subscribers ko kayo dito sa YouTube channel. And nakita ko nga ganito yung pinaka-output niya. Ganyan yung itsura ng kanyang output kahit na dinala niya na sa technician yung kanyang printer. At take note ha, siningil siya mga tropa. Syempre dinala mo dyan diba? And hindi ko na maalala kung magkano yung pinaka-presyo na siningil sa kanya, pero less than 1,000. Kung hindi ako nagkakamali, parang 500 to 700. Ang laking pera na nun mga tropa, sa totoo lang. Ilang kilong bigas na rin yon, diba? Lalong-lalo na kung hindi ka naman ganun kapera, diba? Kung nasa tipong average income level lang din tayo, diba? Napakalaking halaga na nun. And diba, ganyan pa rin. So, lagi ko sinasabi sa inyo mga tropa, kung papasok din kayo ng printing business, ang pinakaunang alamin ninyo kung papaano mini-maintenance ang pinaka-printer at kung ano yung mga don'ts and pwede lang ding gamitin. And na-find out ko rin kung ano yung pinaka-root cause netong printer niya. At sana matandaan nyo yung vlogs natin na to kung kayo ay first time owner ng printer ng Epson. Totoo naman talaga na napaka-flexible ng Epson printer dahil pwede siyang gamitan ng mga alternative ink. Halimbawa, Epson 003, yung napakamahal na ink mga tropa. Nakikita naman natin na 300 ang isang kulay ng pinaka Epson na ink, 'di ba? Isang kulay pa lang 'yan. At nabanggit ko nga yung pwede mo siyang gamitan ng mga alternative. Bibili ka ng mas mura dito na ink kagaya netong mga nakikita ninyo dito sa screen natin. Pero mga tropa, ano yung magiging epekto kung ganyan kamumura yung pinakabibilihin ninyo na ink? Syempre may mga pros and cons yan. May mga nag-comment or may nag-comment sa atin dati, hindi ko na makita yung pinaka-comment niya, natabunan na. Sabi nung nag-comment, parehas lang daw yan dun sa paggamit mo ng murang ink at sa paggamit mo ng original. Mga tropa, kung first time user kayo ng printer, kung gusto nyong matagal yung longevity ng pinaka-printer ninyo, or ang ibig kong sabihin, kung gusto ninyong matagal masira yung printer ninyo, ang gamitin nyo lang ay original ink. Original ink lang talaga para hindi kayo namomroblema ng ganito. And to make the story short, kung bakit nagkakaganito yung pinaka-printer nung tropa natin, umaayos naman mga tropa kapag ka nag-power clean. Di okay naman. Ang pinaka-root cause kasi talaga yung paggamit niya ng ink na ganito. Sa matagal nang nakasubscribe dito sa ating channel, pinakita ko sa inyo yung ink na to. Kahit na yung brother na printer, ganito yung ginamit ng customer ko nung nagpa-repair siya sa akin. At may mga nagpapa-repair din sa akin na ganitong ink yung ginamit
ginagamit. So, alam nyo naman na, di ba? Isipin nyo na lang yung logic. Ibig ko sabihin, masyadong matapang etong pinaka-ink na to, na ang bilis niyang matuyo sa mga printer head natin. Ayan din yung kinagandahan ng Epson printer. Flexible naman talaga siya sa mga ink. Pwede siyang pigment, pwede siyang sabli, pwede siyang mga alternative ink. Yun nga lang, kapag hindi mo magamit yan ng kahit na isang araw or dalawa, or kahit na sabihin na natin na with a certain hours lang na hindi mo siya magamit, matutuyo at matutuyo talaga yan. Kasi nga, magkaiba yung consistency ng pinaka-original ink sa mga alternative ink. And kung matagal na kayong nanonood dito sa channel natin, nire-recommend ko naman din kayo na bumili or gumamit ng mga ganito na ink kung pang-ratratan yung inyong print. Pero yung ganitong brand talaga, hindi ko nire-recommend yan. Kahit kailan, hindi ko na-recommend tong ganito kasi na-experience ko na yan sa mga nagpapa-repair sa akin, Epson, Brother, and one time may HP na nagpa-repair sa akin. Ganito yung ginagamit nila. Ang nangyari, LNC dun sa Brother printer, model 300 DCP, parang ganyan, yung pinaka-ink tank niya nabutas. Tumatagos na yung ink dun sa pinaka-compartment niya kung tawagin, yung parang pinaka-divider niya. Plastic lang kasi yun. Sa sobrang tapang netong mixture neto, nabutas yung plastic. Alam mo yun, nawala yung adhesive, yung dikit ng pinaka-divider kasi plastic lang. Ganun katapang din to, and syempre, ang bilis din magbara or mag-clog dun sa Brother na printer. And dun sa HP, ganun din yung nangyayari, nagka-clog din yung kanyang pinaka-cartridge. So sa Epson, ganun din yan mga tropa. Medyo saglitan lang din yung chat namin na itong tropa natin na to. Pero dahil medyo madaling araw na rin siyang nag-message sa akin, medyo nalilate lang din yung reply ko. Pero nakita ko nga, eto no, ganyan yung ginagamit niya. Mga tropa ha, again ha, kung gusto nyong tumagal yung pinaka-printer ninyo, original ink lang ang gamitin ninyo, or else, kung talagang ratratan, eto, mas okay na gamitin ninyo yung mga kuyi na brand. Ayan. Alam nyo ba, yung mga gumagamit ng workforce printer, kuyi lang din yung ginagamit no, na ganito, na dye ink. Yung mga litro-litro, yung mga binibili nila, yung mga naka-workforce printer, 100%. Kasi sobrang mura nun, and syempre, ratratan din talaga yung print kapag ka workforce. Ikaw ang hindi ratratan yung print mo bibili ka ng ganito, di ba? Mas okay to para sa akin kesa dito. Pero mga tropa ha, make sure lang talaga na lagi kayong magpiprint. At again, sa pagbili ninyo ng mga alternative ink na mga mura na kagaya ng ganito, syempre, iba yung consistency, iba yung mixture niyan, iba yung color management niyan. Kaya malamang sa malamang, medyo mahihirapan din kayo sa mga kulay or hindi ninyo ma-achieve yung 100% nung pinaka-actual na kulay. Ayan din yung isa sa mga cons sa paggamit ng printer na to. Ayan, sinasabi natin dito sa channel natin yung 100% na legit na experience talaga. Anyway mga tropa, may mga makikita talaga kayo sa Orange App or dito sa Lazada na nakalagay original Epson ink. Kung wala kang idea, and syempre kung medyo, alam mo yun, first time mong bumili sa internet, first time mong bumili sa online store, kapag nakita mo na original, akala mo original na yun. Bibigyan lang kita ng isang senaryo. Merong isang company, nagtitinda siya ng 345, di ba? Yung pinaka-original ink. Tapos may isang nag-open na company na nagtitinda naman siya na 159. Diba? Do the math kung gaano kalaki yung matitipid mo, pero original daw to. Ikaw ba na mismong company ng Epson mga tropa, magtitinda ka ng original tapos yung ibang reseller sobrang baba ng benta? Gagawin mo ba yon? Sabihin mo na lang sa sarili mo mga tropa, magtatayo ka ng isang negosyo. Tapos sa kabila may nagtitinda rin ng same na kunyari na produkto mo, pero peki pala yung kasi mura. At hindi naman din porket sobrang mahal ng isang produkto original na. Ang pinaka-point ko, alamin ninyo kung saan talaga kayo bibili, yung sa mga lehitimo lang talaga, 'di ba? At alamin ninyo yung pinaka-original na presyo. Ganyan talaga yung pinaka-original price netong Epson, around 300 plus. Napakatagal ko nang bumibili rin dito sa store na to. And anyway, kung saan ninyo balak na bumili na store, make sure lang na original yung bibilihin ninyo. At meron din tayong vlogs na itinuro ko kung paano ninyo i-check yung mga peking ink, 'di ba? So kagaya nito, 275 siya. So kahit papano napakalapit niya dun sa pinaka-original. Baka malamang sa malamang meron lang silang, alam mo yon, flash sale, may mga ganyan dyan, or siguro naglag lang yung pinaka Shopee ko. So try natin na i-refresh. Ayan, 'di ba? Na-refresh natin, lumabas na yung pinaka
presyo niya. Medyo naglag lang yung pinaka price. Ayan, 360 dito sa Game 1 PH. Ayan talaga yung presyo niyan. Kaya naman mga tropa, na kahit na dinala na itong nag-chat sa akin sa technician yung kanyang printer, halos ilang araw lang babalik talaga yan dun sa actual na print na ganito. Kahit na i-check mo, halimbawa, pinunta mo sa akin yan, ngayong araw na to, nakita natin maganda yung output, kinabukasan, babalik ulit yan sa ganito. Umaayos naman yung print niya, kaso bumabalik talaga sa pinakaganito kinabukasan kasi nga dahil yan sa gamit mo na ink. Dito sa video na to, tuturuan ko na lang din kayo kung paano ninyo ma-maintain yung inyong mga printer. Alam ko na paulit-ulit na tong vlogs natin na to, pero kasi sobrang dami rin na mga bagong naliligaw dito sa channel natin. Ang pinaka-iingatan ninyo, eto yung pinaka-damper, dapat lagi siyang may laman na ink. Ipapakita ko sa inyo kung paano nyo siya re-refillan or lalagyan ng pinaka-ink. Kapag ginagamit nyo yung Epson printer mga tropa, nawawalan siya ng laman dyan. Ayan. And nagkakaroon siya ng bubbles. Hindi nyo talaga maiiwasan yan. Kaya ang gagawin ninyo, hihigupan nyo yan gamit ang syringe. So kapag nagpunta kayo sa technician, malamang sa malamang sisingilin kayo dyan ng around 500 to 1,000. Tapos ganyan lang din yung gagawin, di ba? Kung medyo wise ka sa buhay at medyo alam mo yon, gusto mong makatipid, kayang-kaya mo naman gawin yan. Di sana ikaw na lang yung gumawa, di ba? At hindi masisira yung printer mo. Ganyan lang talaga adali. Bili ka lang ng syringe, 4 na piraso, higupan mo, and make sure na yung pinaka-ink tank bubuksan mo. Yung pinaka-pinagsasalinan mo ng ink dapat nakabukas. Ganyan lang. So okay na yan, ibabalik mo na siya. O, di ba? So next naman ninyong gagawin na pinaka-maintenance yung pinaka-cupping station ng inyong printer. So ano ba yon? Ito yung part na yan, yung cupping station, ito. Sa mga user na printer Epson 3210, 5290, dapat lagi kayong merong cleaning solution kung pigment ink ang ginagamit ninyo. Kung dye ink naman na original, halos hindi na ninyo to kailangan. Siguro sabihin na natin, twice a year, patakan ninyo yung pinaka-cupping station, kagaya nito ha. Ito ang ginagamit ko dito ay dye ink lang. Biruin yun, twice a year lang ako halos nagme-maintenance gan. Pero kapag pigment ink, ang gamit ninyo at least 2 beses sa isang buwan. At wag na wag ninyong papabayaan etong pinaka-cupping station. Dapat hindi siya natutuyuan ng ink. Kasi ang mangyayari niyan, kung ang ginagamit ninyo na ink, yung pinakita ko sa inyo kanina, kapag natuyuan to, hindi na siya makakahigop ng maayos. Etong part na to, yung humihigop para magkaroon ng laman yung pinaka-damper natin, yung pinakita ko sa inyo kanina na nilalagyan or hinihigupan ng syringe. So kung barado to, syempre dahil peking ink yung ginagamit mo or alternative, 'di ba? Hindi niya magagawa yung pinaka-function niya na humigop kasi nga may bara dun 'di ba? So ganyan niyo lang siya i-maintain. Pero syempre, magpalit na lang kayo ng ibang brand kung yung brand na ginagamit mo sablay. Napakarami naman na alternative na brand dyan na magaganda yung feedback, kagaya ng Inkrite, Hansol na dye ink, iba-iba, nasa sayo na lang talaga kung ano yung itatry mo. So dahil dun sa tropa natin, na-try niya na yung LNC, and ako na-experience ko na rin yon sa mga nagpapa-repair sa akin ng mga kapitbahay namin dito, 'di ba? Ikaw ba, kung gusto mong itry yon at kung user ka talaga ng LNC, kung good sa'yo, good for you. At hindi naman porket nangyari sa akin na pangit, baka pangit sa'yo, may mga senaryo pa rin talaga na working sa inyo. Huwag kayong mag-i-stay sa mga napapanood ninyo. Gumawa rin kayo ng mga research na talagang may experience ninyo. Ako dito, guide lang din ako at wala akong sinisiraan na produkto dito. Sinishare ko lang talaga yung mga na-experience natin dito. Nasa sa inyo na lang yan kung itatry ninyo. So ayan, kahit papano nalaman nyo na yung mga basic maintenance, and eto, nakikita naman ninyo, punasan nyo rin yung part dito kasi eto dumidikit din to sa mga bond paper ninyo. Ayan pataan nyo lang ng cleaning solution yung pinaka-tissue. Ganyan lang talaga mag-maintenance, no? Pero syempre, napakalaking factor pa rin ng pinakagamit ninyo na brand na ink, mapa pigment or mapa sabli, di ba? Or mapa dye ink. Alamin nyo yung mga maintenance. So ilalagay ko na lang sa description kung papaano i-maintenance yung inyong mga printer para kompleto yung detalye.
Sobrang rami pa ng mga pros and cons neto ni Epson printer at wala talagang perfect na printer. So kung kulang pa yung mga detalye ko, kasi gusto ko lang na i-share sa inyo yung ink na pwede ninyong gamitin at kung ano yung may experience naman din ninyo kung iba yung ink na ginagamit ninyo, di ba? Kung kulang pa, comment lang kayo dyan sa ating comment section para magawan din natin ng topic. Pero napakarami ko ng vlogs or details na i-share. Siguro i-search nyo na lang sa mga previous kong upload para malaman ninyo. Kasi minsan late ko talagang nababasa yung mga comment ninyo dyan, diba? Kasi sobrang dami na natin. So dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sa mga gustong magtanong, message lang or comment lang kayo dyan sa ating comment section. At sa mga gusto rin mag-avail ng mga template or Canva Pro, PM lang kayo palagi sa ating Facebook page. At lagi ko sinasabi mga tropa, research is the key, wag na wag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang